dear beloved, Boss Mike Cervera. Tingnan nyo mga kababayan. Huwag nyo nang ibinuboto ito, ha? sabi ni Aaron Lopez, wow! Siyempre, kasi mga naligaw. Kaya nga kailangan bumalik ako para hindi sila naliligaw. Di ba no, Ermac Wilfredo, sabi ni Arnold Lopez, DDS kaya si Direk noong 2022. Siyempre naligaw nga, wala nga yung taga-guide. Kasi ako yung taga-guide nila. Ano ba? Arnold Lopez, di mo pa ba alam yon? O, di ba Ermac? O, sabi rito, galing ako kay Nulo at Jake Magnus eh. Nasaktuan daw. Thank you, Ermac. Kita nyo, di ba, pay mura? Yan yun. Ako naman eh. Di ba? Nobody ako dati. Kasi ako yung utak ko lang yung pinapagana ko nun dati. Oo, bayaan nyo silang mag-live para sila lahat yung i-demand. Ngayon matatalino na yan. Hindi, wag tayo pumayag. Kailangan mag-vlog din si Mike Cervera. Di ba? Crisulo. Si Crisulo din, ano nangyari? Di ba? Tingnan nyo naman. Ang dami tating napabago ang isipan, Binigyan ko lang ng bag na LB ang mga Di ba? Di ba no, Aichang, binigyan ko sila ng bag na LB, friendship yun eh. Para sa aming friendship. Alang-alang sa ating pagkakaibigan, ito yung aking regalo, i-unbox mo na. Di ba? Gerardo? Tapos, in-unbox, ang daming nainggit. Nainggit unang-una yung auntie ni ni Arnold Lopez. Yun ang unang nainggit. Ewan ko siya. Napagsama mo, magkaaway direct. Di ba? At my birthday. Syempre, ako pa ba? Tingnan mo Ballpoint Man at Direct Freddy magkaaway, nagbati. Napagbati natin, ayaw nyo nun? Alex Kitty R. Sino pa? Marami tayong napagbati. Takero at Direct Freddy. Alam nyo ba na dati, nagkakainisan yung dalawa na yan? Diba? May nagagawa tayong mabuti. Yung mga magkakaaway, pinagbabati natin. Diba? Elizabeth Andal, kasi, yun ang bukang bibig ng ating kilalang mga awit na si Francis Magolona. Ano sabi niya? Ang magkaaway, ipagbati. Gumit na ka at huwag kumampi. Di ba mga kababayan ko, Maring Linda? Ganun ang ginagawa natin. Dami na nating ganyan. Kaya lang, minsan may mga, alam mo, kahit na mabuting-mabuti ka na, meron pa rin talagang hindi papabor sa'yo eh. Sa totoo lang, di ba? Yung bang lahat ginawa mo na, minsan tinatatanong ko na nga yung sarili ko eh. Saan ako nagkamali? Naalala niyo yun? Sa totoo lang. Minsan natatanong ko talaga yung sarili ko. Saan ako nagkamali? Di ba? Boss Mike, pagbati. Wala. Alam mo, kapag ka may masama kang ugali, mahirap mo talaga na ipagbati. Diba? Sige Gerardo, ingat po. Gambati ito na. Pakinggan natin to, isang bobong to. Ang question ko ay, in your appreciation, dapat ba na ang supposed victim nakaramdam talaga siya ng threats? Or Hindi nyo ba napapansin mga kababayan? Sabi ni
Auntie Claire, ni Yusek Claire, ni Yusek Claire Castro. Napansin niya rin to eh. Parang habol-habol ang hininga nito. Ano kaya? Meron kayang problema sa kalusugan si Pia? Napansin nyo mga kababayan, pansinin ninyo mamaya nyo napansinin yung sinasabi niya. Pansinin nyo yung kanyang may something nakakaiba, eto, sige, tuloy. Is it enough Oh. that the general public Oh. considers the statement Oh. threatening? Okay, so is it personal or is it a general sentiment? Oh. Salamat. Diba, mga kababayan? Diba? Parang habol-habol yung hininga. Senator Pia Cayetano, maraming salamat sa pagkakataon. Yung sagot sa tanong na iyan, yung sagot po ng prosecution, Ayan na mga kababayan, Attorney Ligutan, mga kababayan marami ho itong binuking ng mga senador. Marami tayong naikumpara sa galing neto. Maalam sa batas, marunong sa pagsasalita, at presentable. Hindi ho katulad ni Robin Padilla. At hindi ho katulad ni Bongo. Tama mga kababayan, marami talagang pinahiya ito. Ito na. hindi po galing sa opinion ng aking mga kasama. Ito po ay isang decision. Nako, yan na. No less than the Supreme Court of the Philippines. Kita nyo mga kababayan, si Pia Cayetano, in-educate. Uy, Pia, hindi ka ba nahiya? Ini-educate ka ng isang abogado, samantalang ikaw ay nasabihan na mambabatas, senador ka, gumagawa kayo ng batas. Dapat, kabisado nyo! Kabisado nyo dapat yung mga batas. Di ba? Pero ang problema mga kababayan, eto, nilecturan ni Attorney Ligutan si Pia Cayetano. It just so happened, Your Honors, as an answer, in answer po sa tanong ni Senator Pia Cayetano, may dalawang kaso na po yung Supreme Court. Yung isa is Paera versus People. Yung GR number, siguro yung mga law students, no? Mga law students. GR number 181626, May 30, 2011. The title is Poging Bagsik. Abogado ba si Pia? Parang, di ba siya? Parang doktora. Check nyo nga. Alam ko doktora si Pia, hindi abogado eh. Sige, tuloy. Tuloy. Paera versus People. Sinabi ng Supreme Court doon, Binasahan mga kababayan ng mga nag-quote ng mga nangyari na. Ganyan ginagawa sa korte mga kababayan. Kapag may gustong patunayan dun sa pangangatwiran ng kahit kanino sa depensa o sa prosecution mga kababayan. Di ba? So ngayon, eto, quote nila yan, mga kababayan. Abogado din. Akala ko doktora lang. Sige, tuloy. wala pong batas na nagre-require na may private complainant. Ibig sabihin, hindi po required na yung biktima mag-execute ng affidavit. Yan. Upang yung akusado po pwedeng ma-found guilty ng grave threat. Yun, alam mo na ngayon. Alam mo Marites mo, tama, sige na, okay na, UP pala, ito na. Alam nyo, mga kababayan, ito na ngayon. Hindi na pala kailangan pa na yung mismong tao, lalo na presidente, siya pa mismo yung gumawa ng affidavit para magsampa ng kaso. Hindi na kailangan kasi hindi nyo na kailangan patunayan dahil galing na mismo sa bunganga at nakuha na nila lahat ng ebidensya. Paera versus People. But more than that, Your Honor, please. May isang kaso pa.
Yan no na. less than the Supreme Court in the Philippines. Sinabi doon, hindi po kailangan Yan na. na yung recipient mismo Ayan na. Ang tinutukoy dyan si Pangulong Bongbong, si First Lady, at si Nevermind. Oh. Hindi na daw kailangan. Oh. nakaramdam Oh. ng takot Yan. or that sineryoso Oh. yung pagbabanta. Yun. Your Honor, to repeat, etong sinabi ng Supreme Court, Aha. all that needs to be proven is that they were intended Oh. by the accused to have that effects. Yaw. Yung sagot sa tanong, hindi po galing sa prosecution, hindi po opinion. Grabe ka, poging bagsik. Oh, kaya mas nakakaiya sa side ni Pia. Nilecturean siya ng kapwa niya lawyer. Masakit sa pride yan. Oh, kahit na may dala-dala pa na espresso si Pia, no? Grabe, no? Parang nasa ano lang sila, no? Bahay. Oh, ako na. Oh, dala-dala mga kababayan yung espresso habang nagko-coffee-coffee. Habang nasa gitna ng talakayan ng impeachment trial. Oh. Galing mismo Saan? sa Supreme Court Yon. of the Philippines. Your Yon. Oh, maliwanag. Oh, eto pa mga kababayan, isa pa Ang Oh, eto na mga kababayan ko. Oh, eto ho yung abogado na nag-OJT daw. Oy, eto daw yung abogado ni Sara na nag-OJT. Leia Patricio. Eto na. Pakinggan natin ha. Oh, eto naman. kailangan i-prove ng prosecution na merong hitman. Nako. And you're not denying that the Vice President spoke to a hitman. No, we are denying that, Your Honor. Okay, so for the record, you are denying that the Vice President actually spoke to a hitman na, in fact, ang sabi nga ni Attorney Lotoc, hindi siya nagsisinungaling. Yes, Sinasabi nyo, actually, nagsinungaling siya at wala siyang kinausap na hitman. Yes, Your Honor. That is our answer, Your Honor. Okay. That she denied. Meron Saan yung mga kababayan? Ulitin natin narinig ninyo, parang sinasabi na nagsinungaling daw si Sara, na dinideny niya, na wala pala talagang kinausap daw na hitman, ang liwalawanag, no joke pa siya. Nakuha nyo mga kababayan. Andali wait lang Balikan natin. Ang liwanag kasi alam nyo yung mga nakalapag na mga video rito, ngayon ko lang napapanood. Impromptu ko, nagbibigay ng mga reaction. Nagulat ako ron totoo. Ito, pakinggan natin. kailangan i-prove ng prosecution na merong hitman. And you're not denying that the Vice President spoke to a hitman. No, we are denying that, Your Honor. Okay, so for Kita nyo? No, we are denying na may kinausap daw na hitman. Paano nyo i-deny ngayon yun? Galing sa bunganga ni Sara. Sige nga ho, mga kababayan. Paliwanag mga kababayan Ayan sabi niya, dinideny daw nila na may kinausap daw na hitman si Sara. Ang hirap, no? Ang hirap talaga baluktutin yung nasabi niya Ang hirap ng pangatwiranan yung pong mga litanyang binanggit ni Sara. Meron pa siyang pasabi-sabi ron, di ba na no joke, may kinausap na ako na tao. Kayo, mga kababayan ko, naglolokohan ba yung si Sara Duterte tsaka yung abogado niya? Tama ba? Naglolokohan ba silang dalawa? Ito ulit. kailangan i-prove ng prosecution na merong hitman. And you're not denying that the Vice President spoke to a hitman. No, we are denying that, Your Honor. Okay, so for the record, you are denying that the Vice President actually spoke to a hitman na,
In fact, ang sabi nga ni Attorney Lotoc, hindi siya nagsisinungaling. Yes, Sinasabi nyo, actually, nagsinungaling siya at wala siyang kinausap na hitman. Yes, Your Honor. That is our answer, Your Honor. Kita nyo, mga kababayan, dininay daw niya sa kanyang abogado, nasabi daw ni Sarah, wala akong kinausap na hitman. Ang hirap nilang lusutan, ang hirap nilang patunayan, ang hirap nila na, baluktutin yung totoong nangyari. Walang yan, mga kababayan. Sakit! Ano na, mga DDSO? Yung abogado nyo nag-OJT daw. Ang hirap. Di ba? Bebot Doromal. Gabi, no? Bebe Bulacan, malinaw naman, na may, kasalanan si Sarah, maliwanag na, SP Kirit, no? Ewan ko bakit pilit nilang gustong baliin, pilit nilang gustong baluktutin. Girly Pauls, Bakit kaya, Jay Sales? Kasi, pag inamin nila na, totoo po, sinabi po na may kinausap siyang hitman. Baka sabihin ni Bongo, guilty! Wag na natin pag-usapan to, guilty na si Sarah. Ang hirap. Mahirap depensahan si Sarah dito, mga kababayan ko. Kayo. Sige na, kayo na mga DDS, yung mga vlogger, depensahan nyo. Sabihin nyo ngayon na walang kinausap si Sarah na hitman. Pangatwiranan nyo yun, di ba? Ano ba yung sabi ni Sarah, di ba? Ang haba-haba ng mga sinabi ni Sarah, Ano ba yung mga pinagsasabi ni Sarah noon? Di ba? Ano sabi ni Sarah? Nasa na yung mga video na yun. Wala na, yung mga natabunan na nga ho yung mga video na mga salita niya, no? Di ba? Ano sabi ni Sarah? Pag pinatay ako, patayin nyo. May kinausap na ako na tao. Ganun. Tapos kaya, wala pala pa-bloodbath ka pang hayop ka. Di ba sabi ni Sarah, bloodbath ka. Oo, bloodbath. Tapos mga kababayan bigla na lang mga kababayan na wala nang bloodbath. Di ba? Ayan. Handa raw si Vice President Sara Duterte na harapin ang impeachment trial sa 20th Congress. At mula sa Davao City, nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV. Ayan. Sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath. Kita nyo, kaganong-ganong pa ng ulo. Kulang na lang, mag-headbang si Sara Duterte. Gusto ko, na magkaroon ng impeachment trial. Dahil gusto ko, talaga ng bloodbath. Gusto ko ng madugo na labanan. Paano ka ngayon? Tanggi mo na. Sarah, sabi mo. Sabi daw ni Sarah, wala naman akong kinausap na hitman. Wala naman akong kinausap na hitman. Bakit ako ang, Bakit ako ang pipilitin na sumagot Wala naman ako, joke lang yun. Paano niya kaya babaliin yung sinabi niyang no joke? May kinausap na ako na tao. Na pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa, at si Nevermind. Paano ngayon yan, Sara Duterte? Wala, Sara, hanggang salita ka lang pala. GMA Regional TV. Sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath. Hindi raw uurungan ni Vice President Sara Duterte ang nakatakdang impeachment trial sa kanya sa pagpasok ng 20th Congress. Kita nyo? Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at peace. Pero at peace. Hindi ka nga. At peace. Yan. Nagtatago ka kaya peace na peace ka. Ay, nako. Umabot na tayo ng mahabang oras, mga kababayan ko. Diba? Bukas na lang uli, magkita-kita tayo.
Abangan nyo ang mga vlog natin bukas, 2 sa umaga. Gigising ako ng maaga kasi, tinanghali tayo kanina. Paano? Ayawan na. So muli, mga kababayan, bahala na kayo. Iwan nyo na lang yung inyong mga masasabi dyan sa mga tinalakay natin. At ako po, mga kababayan, muli, ang inyong lingkod, wala nang iba. Mike Cervera po, laging nagsasabing, bago kayo umalis, mag-like, mag-share. At sa mga hindi pa ho nakapag-subscribe, subscribe na! At syempre, mga kababayan, alam nyo na, ang aking sasabihin, lagi nyo pong tatandaan na mahal ko po kayong lahat. No joke. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.